5,000 Marines idineploy na ng US sa Middle East laban sa Iran. Digmaan ng dalawang bansa kasama ng Israel lalo pang tumitindi. 5 military aircraft ng US sapul sa missile, samantalang mga civilian vessel na dumadaan sa Strait of Hormuz wasak sa missile at drone. At mga pag-atake ng Iran sa buong Gulf region tuloy at kinakatakutan. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Nagpadala umano ang administrasyon ni Donald Trump ng humigit kumulang 5,000 US Marines sa Middle East. Bahagi ito ng kanilang hakbang upang mapanatiling bukas ang mahalagang rutang pandagat na Strait of Hormuz na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman at dinadaanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis. Ang deployment ay kinabibilangan ng isang Marine Expeditionary Unit na sakay ng amphibious assault ship na USS Tripoli na ipinapadala ng United States Department of Defense upang palakasin ang presensya militar ng Amerika sa rehiyon at protektahan ang international shipping laban sa banta ng pag-atake ng Iran. Ayon kay Trump, maaari umanong maging escort ang mga barkong pandigma ng US Navy sa mga oil tanker na dadaan sa strait upang matiyak na magpapatuloy ang daloy ng langis sa pandaigdigang merkado. Nagbabala rin siya na magkakaroon ng malakas na military response kung susubukan ng Iran na harangin ang ruta. Samantala, sinabi naman ni Pete Hegseth na may mga plano na ang Pentagon upang harapin ang sitwasyon at hindi kailangan labis na mag-alala ang mundo tungkol sa Strait of Hormuz, bagaman hindi niya ibinunyag ang eksaktong detalye ng estratehiya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Maraming barkong pangkalakalan mga kapatid ang natatakot ng dumaan sa Strait of Hormuz dahil sa marahas na pag-atake ng Iran sa bawat dumadaan dito, partikular ang mga barko na may kaugnayan sa Amerika at Israel. Katunayan, ito lang March 7, 2026, isang oil at chemical tanker ang inatake sa strait. Noong March 11, mas maraming barko ang tinamaan ng mga pag-atake, kabilang dito ang MV Mayuri Nari, isang Thailand flag boat carrier na tinamaan ng 2 projectile habang naglalayag. Inatake rin ang One Majesty, isang Japan flag container ship na nagtamo ng minor damage, at ang Star Gwyneth, isang Marshall Island flag boat carrier na nasira rin matapos tamaan ng projectile. Sa parehong araw, 2 fuel tanker pang naiulat na inatake ng mga bangkang may dalang pampasabog sa karagatan malapit sa Iraq na nagdulot ng sunog sa mga barko at pagkamatay ng isang crew member. Ayon sa mga ulat ng maritime authorities at international media, ang mga pag-atake na ito ay bahagi ng mas malawak na serya ng insidente laban sa commercial shipping sa rehiyon na inuugnay sa mga pwersang Iranian o sa mga operasyong may kaugnayan sa kanila sa panahon ng tumitinding tensyon sa Middle East. Sa mga hindi nakakalam kung saan matatagpuan at kung ano ang kahalagahan ng Strait of Hormuz, ito po ay isang makitid ngunit napakahalagang daanan ng dagat sa Middle East. Ito ang nagsisilbing pangunahing lagusan ng mga barko mula sa Persian Gulf papunta sa mas malawak na karagatan ng mundo. Ibig sabihin, ito ang tanging daanan palabas kung manggagaling ka ng Persian Gulf patungo sa Gulf of Oman na konektado naman sa Arabian Sea at sa Indian Ocean. Matatagpuan ang Strait of Hormuz sa pagitan ng 2 pangunahing teritoryo, ang Iran sa hilaga at ang Oman sa timog, partikular sa rehiyon ng Musandam Peninsula. Malapit din dito ang United Arab Emirates at dahil sa lokasyong ito, ang Strait o Kipot ay nagsisilbing natural na choke point kung saan dumadaan ang napakaraming barko araw-araw. Madalas pag-awayan ng Strait of Hormuz o pagmula ng tensyon dahil sa kahalagahan nito, kaya maraming bansa ang mayroong military presence dito. Halimbawa ang Iran na mayroong malaking kontrol sa lugar dahil nasa gawing hilaga ang kanilang bansa. Madalas sinasabi ng Iran na kaya nilang isara ang strait kapag may digmaan o sanction laban sa kanila. Ang US ay may naval forces naman dito para protektahan ang shipping lanes, kaya regular din ang pagpapatrol dito ng US Navy. Bukod pa riyan, may presensya rin ng mga barko mula sa United Kingdom, France at Saudi Arabia. Ang Strait of Hormuz ay hindi gaanong malaki kung ihahambing sa ibang bahagi ng karagatan, ngunit sapat ang laki nito upang maging pangunahing daanan ng libu-libong barko bawat taon. Sa kabuuan, ang haba ng Strait of Hormuz ay humigit kumulang 160 hanggang 170 kilometers mula sa dulo ng Persian Gulf hanggang sa bukana nito patungo sa Gulf of Oman. Sa pinakamalawak na bahagi, ang strait ay may lapad na humigit kumulang 90 kilometers. Ngunit sa pinakamakitid na bahagi nito ay nasa paligid lamang ng 33 kilometers ang lapad. Gayunpaman, kahit na 33 kilometers ang kabuang lapad ng strait, hindi lahat ng bahaging ito ay ginagamit ng mga barko. Ang aktual na shipping lanes ay mas makitid, umaabot lamang ng mga 3 kilometers ang lapad bawat direksyon. Ibig sabihin, sa pagitan ng 2 lane ay mayroon lamang maliit na buffer zone upang maiwasan ang banggaan ng mga barko. Itong dahilan kung bakit napakadaling mablock o maapektuhan ang global trade kung magkakaroon ng krisis dito. Ang Strait of Hormuz ay tinatawag na pinakamahalagang oil choke point sa mundo. Dito kasi dumadaan ang napakalaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis. Halimbawa, araw-araw tinatayang halos 20% ng kabuang langis na ginagamit sa buong mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz.
Ang mga oil tanker mula sa Persian Gulf ay kailangang dumaan sa makitid na strait na ito bago makarating sa pandaigdigang merkado. Ang Persian Gulf ay isa sa mga rehiyong may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. Nasa paligid nito ang mga pangunahing oil exporting countries gaya ng Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Iran, kung saan ang mga bansang ito ay umaasa sa Strait of Hormuz bago makalabas sa Gulf of Oman at sa mas malawak na Indian Ocean. Maraming bansa sa mundo ang umaasa sa Strait of Hormuz para sa kanilang langis. Kabilang sa mga pangunahing umaasa rito ay ang China, Japan, South Korea at India dahil silang mayroong malalaking industriya at populasyon na nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya mula sa Middle East. Bukod dito, ilang bansa sa Europa gaya ng Germany, France at Italy ay nakadepende rin sa rutang ito para sa kanilang imported oil. Dahil dito, anumang pagkaantala o pagsasara ng strait ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at transportasyon na makakaapekto sa ekonomiya at presyo ng pangunahing bilihin sa buong mundo. Kung may sasara ang Strait of Hormuz, malaki ang magiging epekto nito sa pandaigdigang enerhiya at ekonomiya dahil tulad nga ng sinabi ko sa nauna na dito dumadaan ang halos 20% ng global oil supply. Maraming barko na nagdadala ng langis mula sa Persian Gulf pati na ang liquefied natural gas mula sa Qatar ang hindi makakalabas kaya agad tumataas ang presyo ng langis sa merkado. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay magdudulot din ng pagtaas ng gastos sa transportasyon, kuryente at gasolina at dahil dito tataas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin na maaring humantong sa malawakang inflation sa maraming bansa. Ngayon, sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, sinabi ng bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na ang Strait of Hormuz ay dapat manatiling sarado bilang isang paraan upang maglagay ng pressure laban sa mga kalaban ng Tehran sa gitna ng digmaan sa rehiyon at nagbabala rin siya na maaring targetin ang mga base militar ng Estados Unidos sa Middle East. Gayunpaman, sa hiwalay na pahayag sa United Nations, sinabi ng ambasador ng Iran na si Amir Said Iravani na wala umanong intensyon ng Iran na permanenteng isarang Strait of Hormuz. Bagkos ay igiit lamang ng Tehran ang karapatan nitong tiyakin ang seguridad sa mahalagang rutang pandagat habang sinisisi nito ang Estados Unidos sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Samantala sa nagpapatuloy na digmaan, iniulat na 5 US Air Force refueling planes ang nasira sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia matapos umano'y tamaan ng mga missile na malamang ay mula sa Iran. Ayon sa mga US sources, ang mga eroplano ay hindi tuluyang nawasak at walang nasugatan o nasawi sa insidenteng ito. Ngunit matapos nito, isang hiwalay na insidente ang naganap sa kanlurang Iraq kung saan isang KC-135 Stratotanker na ginamit para sa aerial refueling ang bumagsak habang sumusuporta ito sa operasyon ng US military laban sa Iran. Nasawi ang lahat ng 6 na crew members ng nasabing eroplano pero nilinaw ng US Central Command na ang insidente ay hindi dulot ng pag-atake ng kalaban at kasalukuyang iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Ngunit ayon sa Iran military, ang kanila umanong mga kaalyadong grupo ang may kagagawan sa naturang pagbagsak ng eroplano. Sa parehong konteksto, naglabas ang administrasyon ni Donald Trump at iba pang opisyal ng pahayag na ang US ay patuloy na binabantayan ang sitwasyon, pinapalakas ang presensya ng militar sa rehiyon at handang tumugon sa anumang banta sa kanilang mga puwersa at asset habang binibigyang din ng determinasyon ng Amerika na panatilihing protektado ang strategic air and sea route sa gitna ng lumalalang digmaan sa Middle East. Sa kasalukuyan mga kapatid, nagpapatuloy ang malawakang air at missile strike ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Patuloy nilang tinatarget ang mga estratehikong pasilidad ng militar sa Tehran at iba pang rehiyon habang sinisikap ding pahinain ang kakayahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC gamit ang intelligence at coordinated operations sa checkpoints at tactical positions. Kasabay nito, patuloy din ang Iranian retaliatory attack sa buong Gulf region gamit ang mga missile at drone na nakaapekto sa mga bansa tulad ng Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates at Bahrain. Hindi rin tinantana ng pag-atake ng Iran ng Israel na nagdulot ng ilang missile impact sa Central Israel, pagkasunog ng mga gusali at pagkakaroon ng iba pang pamiminsala. Ayon naman kay US President Donald Trump na nawasak na ng US Air Force ang ilang military target sa Khargs Island. Ang isla na isa sa pangunahing oil export hub ng Iran at nagbabala na maaring targetin pa ang iba pang oil infrastructure kung hahadlangan ng ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?